Sam's POV. Hindi ko pinaalis si Kyron sa kwarto ko kagabi dahil sa takot. Sa sopa ito habang ako'y mulat na mulat pa at hindi makatulog. Bumuhos ang luha ko kagabi sa mga nangyari sa akin sa 5 taon. Alam kong hindi ko pa masyadong kilala si Kyron, pero alam kong mabait ito at ramdam ko yun. Nagising ako kinabukasan na tulala. Dahil sa tagal kong natulog ay napuyat ako. Sabay kaming bumaba ni Kyron sa baba. Ramdam kong gusto niyang magtanong kung anong nangyari kagabi, pero pinigilan niyang sarili niya. Tulala akong lumapit kina tita saka ako umupo habang nakayuko. Tumingin ako sa mukha ni Danica na nakatingin din sa akin, habang nakangiti at sinesa niya sa nakong kumain. Humiwas ako ng tingin dahil sa nakita ko kagabi. Nanatili ang mata ko sa pinggan kong wala pang laman. Nanginginig ang buong katawan ko, at pakiramdam ko na kapag magsasalita ako manginginig ang boses ko ng husto. "Are you okay?" "Eat, Samantha." Biglang sabi ni Kyron na nasa tabi ko. Nilagyan niya ng pagkain ng pinggan ko. Tumingin ako dito at ngumiti ng pilit bago ko tiningnan si Danica. Sana naman mali ang iniisip ko. Sana naman mali ang hinala ko dito. Nagsimula akong kumain habang nakayuko. Maingay sila pero tahimik lang ako. Ganon din si Kyron at Danica. Buti na lang at walang nakapansin. Gutom ako na hindi pero alam kong kailangan kong kumain. "Where's Kiel, Sofia?" Sa tanong na yon ng aking ina ang pagdating naman ni Kiel. Hindi ko ito tiningnan. Hindi na ako nag-abalang mag-angat pa ng tingin dito. Pero ramdam kong mariing tingin ito sa akin na nanunuot talaga sa sistema ko. Hindi ko pa rin pinansin dahil lumilipad ang isip ko sa ibang bagay. Kahit nangihinay tumayo ako, kasunod sa kanila pagkatapos namin kumain. At pinunasan ang labi ko ng table napkin. Tahimik lang akong sumunod sa kanila na lumabas sa hotel para simulan na ang shooting. Pero nagulat kami sa sumalubong sa amin. Mga reporters? Shit! Paano nakapunta at nakapasok ang mga reporters dito? Pero bago pa ako makareact, kaagad nila akong nilapitan at dinumog ng mga sunod-sunod na tanong na talaga namang nagpahina sa akin. "Totoo po bang napagsamantalahan kayo, miss? Totoo po bang nakidnap kayo?" Another one. Dahil sa gulat sa mga tanong nila, hindi ako nakasagot. Nahihilo sa mga kamera na tumatama sa mukha ko sa sobrang malapitan. Kumalabog ang dibdib ko. Tinakpan ko ang mukha ko gamit ang palad ko. Mas lalong dumami ang tanong nila tungkol sa nangyari sa akin noon. Paano nila nalaman? "Excuse me, Migs, tumawag ka ng security guard." Sa dami na nagsasalita kay tita lang ang narinig kong boses. Bumuhos ang luha ko. My heart is beating too fast. Tears pulled in my eyes. Kaagad akong tumakbo ng unti-unting humupa ang reporters dahil pinigilan sila ng mga guards. Tumakbo ako palayo sa kanila kahit nangihina ako at nanlabo ang paningin ko habang tinatahak kong buhangin patakbo. Naninikip ang dibdib ko. Gusto kong makalayo doon. Tumakbo ako palayo at iniwan sila doon. Pero bago pa ako makalayo sa hotel, ay may marahas na humila sa akin at tumama kaagad ang likod ko sa dibdib nito. Kaagad ko itong hinarap at sinampal ng malakas. Bumaling ang ulo ni Kiel sa kabila dahil sa lakas ng sampal na ibinigay ko dito. Bumuhos ang luha ko. Gulong-gulo na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Para akong mababaliw kakaisip. "Sam?" Umatras ako ng isang beses. Lumingon kaagad sa akin si Kiel pagkatapos ng sampal ko at binanggit ang pangalan ko gamit ang marahan na boses. Napatingin naman ako sa likod nito at namataan ko dun si tita na palapit sa amin. Kasunod ang magulang ko, si Migs at si Ina. Danica and Sofia is nowhere to be found. "Sam, come here." Lumingon ako kay tita nang marinig at makita kong mukha nitong punong-puno ng pag-aalala. Yung boses nito punong-puno ng pagmamakaawa at pagsusumamo. Lumuluha itong nakatingin sa akin habang nakalahad sa akin ang dalawa nitong kamay. Kasi alam niya. Kasi alam niya kung anong pinagdaanan ko. Kasi alam niya kung ano nangyari sa akin. Kasi alam niya kung anong mga pinagdaanan ko sa mga mapagsamantala na yon. Alam ni tita lahat-lahat. Walang labis at walang kulang. Alam nito. Bumuhos ang luha ko. Sunod-sunod umagos ang mga yon. Naguunahan itong umagos. Ang sakit. Ang sakit-sakit sa dibdib. Ang sakit-sakit sa puso. Para akong sinaksak ng paulit-ulit. Para akong pinapatay. Nasasaktan ako ng sobra-sobra. Durog na ako. Hindi ko alam kung makakabangon pa ako.
Hindi ko na alam kung kaya ko pa ba. Hindi ko na alam kung makakayanan ko pa to. Anong sinasabi ng mga reporters? Is it true? Bumalik ang paningin ko kay Kiel na nagsalita ito. Umatras ako ng humakbang ito. Mas lalong nanikip ang dibdib ko. Ang pinakamamahal kong lalaki. Ang lalaking ginawa ko ang lahat. Ang lalaking umikot ang mundo ko sa kanya ay nasa harapan ko. Tinudurog ako at sinasaktan ako. Hindi ako nagsalita. Anong nangyari sa anak ko? Bumaling naman ako sa aking ama na nagtanong ito habang nakatingin kay Tita Zoe. Habang ang ina ko ay lumuluhang nakatingin sa akin. Ang ama kong inidolo ko. Ang magulang kong mahal na mahal ko ay hindi ko akalain na itataboy ako. Ang magulang kong simula bata pa lang ako'y kasama ko na, pero tinaboy nila ako at ibinasura ang pagsasamahan namin. Ang magulang kong mahal na mahal ko ay ako mismong dinurog nila. Sinaktan nila at tinaboy na parang basura. Sam, is it true? You were kidnapped and robbed? You were molested? By who? Nangihinang tanong ni Kiel, dahilan para bumalik ang paningin ko dito. Pumuhos ang luha ko. Sobra-sobra na ako nangihina. Please, Kiel, not now. Mahinahong sabi ni Tita Zoe. Bumaling ulit ako kay tita na ngayon lumuluhang nakatingin sa akin. Tila nagmamakaawa na lumapit ako at yakapin. Hindi ako lumapit. Sam, tell me, is it true? Matigas na tanong ngayon ni Kiel. Napatingin ako dito at hindi ako makapagsalita. Malayo kami sa mga tao dahil pinipigilan sila ngayon ng mga bodyguards ni Kiel at ni tita. Tumango ako. Kaagad kong nakita ang paglipad ng kamay ng aking ina sa bibig nito at nanlaki ang mata sa akin. Yumuko at nanginginig ang balikat ko sa pag-iyak. I was molested. Nanginginig ang boses ko at nangihina na kaagad kong narinig ang sigaw ni tita upang pigilan ako sa pagsasalita dahil alam nito kung gaano ako naaapektuhan tuwing naaalala ko yun. Pinagsamantalahan nila ako nang paulit-ulit. Binugbog ako, pinaboy ng paulit-ulit at tinapon sa ilog nang wala na akong malay at wala ng lakas. I said painfully, my heart slowly break into pieces. Narinig ko kaagad ang singhapan nila. Nanatili akong nakayuko habang humahagulgol. Narinig kong mumunting iyak ni tita habang tinatawag ang pangalan ko upang pigilan ako sa pagsasalita. Pumikit ako at muling bumuhos ang alaala sa akin 5 taon ang nakalipas. Simula, hanggang na-trauma pag inaalala ko at hindi madali ang pinagdaanan ko. After you pushed me away, Dad, unti-unti kong inangat ang pinakamamahal kong ama. Ang iniidolo kong ama. Nakatingin ito sa akin at hindi ko alam kung anong reaksyon nito. Dahil nanlalabong paningin ko. Nasasaktan ako habang nakatingin dito. Ang sakit ng ginawa niyo. Pagkatapos niyo akong pinagtabuyan. Pagkatapos niyo akong pinakaladkad sa tauhan niyo. Pagkatapos niyo akong pinagsarahan ng pinto. Pagkatapos niyo akong pinagsarahan ng gate. May isang huminto sa harap ng gate. At kaagad akong kinuha. Humagulgol ako habang sinasabi yon. Hindi ko tinanggal ang paningin ko sa aking ama na nakamaang habang nakatingin sa akin. Muling umalingaw-ngaw sa utak kong sinabi nito na mas lalong nagpadurog sa puso ko. Tinanggalan niya ako ng pangalan. Tinanggal ang pere sa pangalan ko. Kinalimutan. Ang sakit nun kasi nanggaling sa pamilya mo na inakala mo napapakinggan ka. Na akala mo maiintindihan nila. Pero mali ako. Pinasok nila ako sa van. Sinuntukan tiyan ko para di ako makapanlaban. Takot na takot ako sa gabing yun. Takot na takot ako sa mga araw na yun. I was scared. Really scared. Takot na takot, Dad. Mom? Iyak ko dito habang nakatingin sa kanilang lumuluhang nakatingin din sa akin. Alam nyo, hindi ba? Tinawagan kayo nung kidnapper eh. Tinawagan kayo. Pero anong ginawa nyo? Right, Dad and Kiel? Alam nyo, hindi ba? Sabi ko nang punong-puno ng hinanakit ang boses ko habang nakatingin sa ama ko at kay Kiel na nakakuyumang kamao habang nakayuko. Hindi sila nagsalita at narinig ko kaagad ang hagulgol ng kung sino. Binabaan mo ng telepono, Kiel.
Binabaan mo ng telepono ang kidnapper. Hagulgul kong sabi habang nakatingin kay Kiel na nakayuko. Pinunasan kong luha pero walang silbi. Umaagos ito ng walang tigil. Ang sakit-sakit para sa akin. Pumaling ako sa aking ama na lumuluha habang nakatingin sa akin. Paano mo nagawa sa akin yun? Dad, paano mo to nagawa sa sarili mong anak? Ang sakit-sakit ng ginawa mo. Ang sakit-sakit ng ginawa nyo. Alam mo rin, Dad, di ba? Tinawagan ka rin ng kidnapper pero binaliwala nyo. Hindi kayo nakinig. Kayo na lang ang pag-asa ko nun eh. Pero anong ginawa nyo? Pinaliwala nyo. Kaya yun, pinagsamantalahan nila ako ng paulit-ulit. Hanggang sa magsawa sila. Tinaboy nyo ko. At alam nyo ba kung gaano kasakit yun para sa isang anak na katulad ko? Humagulgul ako sa harapan nila. Wala akong pakialam kung nakikita nila akong ganito. Kasi yung sakit na matagal ko nang kinimkim ay hindi ko na maitago. Ang sakit-sakit, Dad. Ang sakit-sakit ng ginawa niyo sa akin ni Mommy. Daig ko pang pinatay sa ginawa niyo. Ang sakit eh. Tagos sa buto. I said with so much pain while I was still crying. Tagos sa butong ginawa niyong sakit sa akin. Pati ang anak kong nag-iisang pinangahawakan ko'y inilayo niyo sa akin. Ang anak ko, Dad. Nilayo niyo sa akin. Si Austin na lang ang meron ako. Pero nilayo niyo siya sa akin. Pati ba naman anak ko kukunin niyo sa akin? Wala kayong awa at pati anak ko sinaktan niyo. Wala kayong pinagkaiba sa mga taong kumidnap sa akin. Pare-pareho kayong walang puso. Pare-pareho kayong masasamang tao. Mas lalong bumuhos ang luha ko. Humagulgul sila. Tumingin ako sa magulang kong umiiyak habang nakatingin na rin sa akin. Ang sakit-sakit. Ang sikip-sikip sa dibdib. Mas lalo akong napahagulgol. Halos hindi na ako makahinga. Sam, anak. Lumingon ako sa aking ina nang binanggit nito ang pangalan ko kasamang salitang anak. Nanginginig ang balikat ko habang nakatingin dito. At hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng kirot sa puso ko. Ang pinakamamahal kong ina ay itinaboy ako. Na-trauma ako pagkatapos ng pangyayari na yon. Na-trauma 3 taon pagkatapos ng pangyayaring yon. 3 taon akong nakatira sa hospital. 3 taon akong tulala. 3 taong wala sa sarili. Hindi makapagsalita dahil sa matinding trauma. Halos hindi ako makatulog ng maayos tuwing naaalala kong ginawa sa akin. Halos lagi akong puyat dahil ayoko nang balikan ang nakaraan ko. Yumuko ako nang maalala ko na naman ang mga nakakadiri nilang labi, ang mga magagaspang nitong mga kamay. Hindi ko maiwasang hindi mandiri sa sarili ko. Anak, please, hindi naman namin alam. Si Dad na humahagulgol at sinusubukan lumapit sa akin, pero umatras ako at pinigilan ko ito. Alam mo yun, Dad, tinawagan ka, hindi ba? Tinawagan ka nun. Pero sinagot mo lang ng mga salitang nagpadurog sa akin. Naaalala ko pa kung anong sinabi mo, Dad. Naaalala ko pa kung paano mo sinabi sa kanila na wala ka ng responsibilidad sa akin. Naalala ko pa kung paano mo sinabi na tinaboy mo na ako. Wala nang mas masakit pa sa ginawa mo. Umatras ako habang nagsasalita ako. Mas lalo akong humagulgol. Mas lalong umiyak. Hindi ko pa rin nakalimutan yon. Anong klaseng magulang kayo? Anong klaseng ama at ina kayo? Anong klase kayong pamilya? Kinamumuhian ko kayo. And Mom, galit na galit ako sa'yo. Wala kayong kwentang magulang. Wala kayong kwentang ina at ama. Galit na sabi ko habang umiiyak. Sam, nangihinang sambit ng ina ko. At alam ko kung gaano kasakit ang binitiwan kong salita. Pero nasaktan din ako. Mas nasaktan ako sa ginawa nila. Humagulgol ulit ako dahil labag sa loob kong sinabi ko. Doble-doble sa akin ang sakit habang sinasabi kong mga salitang yun. Bakit ganito? Ang unfair. Bakit parang nung tinaboy ako, ang dali-dali lang para sa kanila na gawin. Tapos ako nagbitaw lang ng masakit na salita ay nasasaktan na ako.
Ang galing mo, Dad. Tinaboy niyo ko para lang hindi madumihan ng pangalan niyo. Tinaboy niyo ko dahil sa picture na yon. Tinaboy niyo ko para lang hindi madumihan ng Perez. Shit, anong klase kang ama? Yan bang sinasabi nilang mabait? Ikaw na bang sinasamba ng mga tao? Buti na lang hindi na ako Perez. Galit na sabi ko habang lumuluha pa rin. Constant pain attacked my chest. I can't breathe properly. Kailangan ko pang lumanghap ng hangin upang bumalik sa normal ang hininga ko, pero bigo ako. Malayo ako sa kanila dahil panay ang atras ko. Nanatili sila kung saan sila nakatayo habang nakatingin sa akin. Yumuko at tinakpan ko ang mukha ko gamit ang palad ko habang umiiyak. Sam, come here. Tama na. Rinig ko ang paghagulgol ni tita. Nanatili akong nakayoko habang umiiyak. The muffled sobs wrecked against my chest, destroying everything inside me. Umiiyak ako at hindi ko mapigilan. Masakit pa rin. Mahal na mahal ko ang magulang ko. I love them so much. Lahat ng gusto nila ginawa ko para lang maging proud sila sa akin. Hindi ko lang inaasahan na pangalan pa rin pala nilang importante. Sikip-sikip sa dibdib. Durog na ang puso ko. Yung tipong wala ng pag-asa para mabuo. I cried. More reason I can't breathe properly. I'm sorry. Rinig kong sabi ng aking ama habang nangihina at humagulgol na nakatingin sa akin. Ramdam kong gusto nitong lumapit pero umatras ako. Inidolo kong lalaking ito. He's the best father for me. Siyang pinaka-the best na ama para sa akin, pero siya rin palang pinaka-the best na mananakit sa akin. Umiling ako sa aking ama. Save it and keep it. Kasi kahit anong hingi nyo ng tawad, kahit pa ulit-ulit kayong humingi ng tawad, hindi ko kailanman mahanap dito sa puso kong kapatawaran na para sa inyo. Walang katumbas na sakit ang pinaramdam nyo sa akin. Grabe, Dad. Hindi ko maisip na kaya mo yung gawin sa akin. Hindi ako makapaniwala. Patuloy sa pag-agos ang luha ko habang sinasabi ko yon. Hindi ko maiwasang magtanong kung bakit ako pang nakaranas ng ganito. My heart was thumping wildly. It was hurting. Lumunok ako at inangat ang paningin sa ama kong punong-puno ng pagsisisi, galit, sakit, at lungkot ang mga mata. So sad. Sarili mong pamilya dinurog ka. Hindi sila nakapagsalita pagkatapos ng sinabi ko. Lumingon ako kay Kiel na nanatiling nakayuko habang nakakuyom ang kamao. Pinipiga ang puso ko habang nakatingin dito. Ang hirap-hirap mahalin ang lalaking ito. Ang sakit-sakit mahalin ang lalaking ito. Ang sakit mong mahalin, Kiel. Kiel, hindi ako malandi at hindi ako manloloko. Hindi kailanman ako nag-cheat. Hindi ko magagawa yun sa taong mahal ko. Puno ng hinanakit ang boses ko na naalala kong sinabi nilang ganun ako. Cheater ako at bayarang babae. Lahat-lahat itinawag nila sa akin. Pumikit ako ng mariin at mas lalong bumuhos ang panibagong luha ko. Ang sakit-sakit habang naririnig ko ang mga salitang yun mula sa bibig ng mahal ko. Merong pinainom sa akin si Sofia na alak. Sinunod kong sinabi niya. At pagkatapos nun, hindi ko na alam ang nangyari. Basta ang alam ko lang, nagising na lang ako sa isang kwarto ng hotel. Nagmamadali akong umalis doon dahil iniisip kong baka nag-aalala na kayo. Na baka hinahanap niyo na ako. Pero isang sampal, panlalait, pangiinsultong natanggap ko pag uwi ko. Humagulgol ulit ako sa sobrang sakit. Muling nadurog ang puso ko. Turog na durog. Napaangat ng tingin sa akin si Kiel nang marinig niya yon. I smiled painfully at him.